Ngayon, ipagdiriwangan natin ang pagkakaiba-iba na ating kultura at yakapin natin ang bawat karanasan na itinag-iisa tayo. Dahil nasang lupakalog ka man ng mundo, iisa lang ang ating lupang inaapakan, dagat na ating nilalangoy at langit na ating inaabot. kaya ihanda ang iyong panlasa, pandinig, pandamdam at panlin dahil iba-iba mang larawan na ipapakita ko sa inyo, bahagi pa rin ito ng isang buong kwento. Mula dito sa Ancient City of Rome, ako si David Tutor at samahan niyo ako, liputin natin ang oras. Tara, biyahe tayo! Ancient City of Rome, isa sa mga syudad kung saan nabuo ang sibilisasyon ng mundo. Dito unang itinatag ni San Pedro ang simbahang Katoliko matapos ang pagkamatay at pag-akyat sa langit ni Jesucristo. Ang St. Peter's Basilica ang sentro ng Vatican. Bagamat ang Vatican ay nasa Rome at Italy, itinuturing din itong isang state kung saan naroon naman ang headquarters ng simbahang Katoliko. May sarili itong mga batas na iba sa batas ng Rome at Italy. Isa sa mga naunang syudad ng ating sibilisasyon ng Rome. Kaya naman kahit saan ka magpunta dito sa Rome, makikita mong iba't ibang lumang instruktura gaya na lamang nitong Coliseo o Colosseum na itinayo 80 years after Christ. Pero ang batas noong unang panahon marahas. Walang sinasanto. Ang mga pinaparusahan, pinahihirapan dito. Ito ang Coliseo o Colosseum. Katabi ng Coliseo ang arkong malaki ang ugnayan sa deboto ng Santa Cruz. Constantine the Arch na malapit sa Coliseo at Roman Forum dito sa Rome na itinayo para kay Constantine na anak ni Reyna Elena. Si Emperor Constantine ay anak ni Reyna Elena na sinabing nakahanap daw sa krus na pinagpakuan kay Kristo. At dahil sa sentro ng rehiyon ng Roma, mahigit 200 simbahan ang narito. Sa loob ng Vatican ang Sixtine Chapel at ang sikat nitong kisame na pinintahan ng ilang master painter sa pangunguna ni Michelangelo. Ito ang Piazza di Capitolio, Capitol Hill. Bagamat kagaya ito ng ibang instruktura dito sa Rome, ang pagkakaiba nito, dinisenyo ito ni Michelangelo. Kahit sa mga kalsada, makikita rin ang kanyang mga obra. Isa sa mga subok na tourism promotion gimmick sa ang dakuman ng daigdig ang tungkol sa pagkain. Ito ang bansa kung saan naimbento ang pizza, gelato at pasta. Noong patapos ng 18th century sa Italia, ang paboritong ihanda raw ng mga misis sa kanilang mister, simpleng masa udo, kamatis at keso. Ang pagkain ito ang nagkalat daw sa mga lansangan dahil mura at madaling gawin. Ito ang simula ng paborito natin ngayong pizza. Ito ang pizzang tinauso ng libro Eat, Pray, Love ni Elizabeth Hollis Gilbert. So ito ang pizza margherita. So matitikman na natin sa ngayon. Ang sarap talaga ng pizza dito sa Italia. Simpleng-simple lang pero the best. Hindi lang pizza ang sumikat, hindi ang gelato San Crispino. Hindi raw nabahira ng kahit katiting na artificial na panlasa, natural at sariwa daw. Ang bestseller, pistachio. Maselan daw ang paggawa dito dahil sa iba't ibang temperatura. Kung tayo mga Pilipino hindi mabubuhay ng walang kanin, ang mga Italiano, pasta homemade fettuccine. Nagkakatalo na lamang sa salsa. Sa pagluto nito, inaabot ng 3 o 4 na oras. Pasta bolognese, dapat katerno, red wine. Nuturing na malaking bahagi ng kulturang Italiano ang kanilang pagkain. Kaya hindi nila basta-basta binabago ang mga recipe na minana pa nila sa kanilang mga ninuno. Bagay na maganda rin siguro pag-isipan kung nais din natin pahalagahan at palaganapin ang sarili nating panlasa at pagkain. Kulang na kulang din ang oras para mapuntahan lahat ng magaganda at makasaysayang lugar. Kaya nga sa mga gustong bumalik, dapat magtungo sa Fontana di Trevi o Trevi Fountain dahil ayon sa paniniwala, kapag ikaw ay nagtapon ng barya dito ng patalikod, sigurado ikay makakabalik. Mula dito sa Paris, France, ako si David Tutor. At samahan niyo ako. Tara, pasyal tayo. Ang Eiffel Tower ang isa sa pinakakilalang tanawin sa buong daigdig. Naging tatak na nga ito ng Paris, France. Mula nang naitayo ito higit 100 taon ang nakakaraan, milyong-milyong taon nang nakakabisita sa Eiffel Tower.
Sa Paris at sa buong Europa, napangangalagaan ang lumang gusali. Ang bawat lugar dito sa Paris ay kabi-kabilang makikita ng mga bisikleta. Yung mga bisikleta dito na nakikita nyo, libre pala ito sa mga residente dito sa Paris. Sa unang 30 minuto, yan, libre. Kapag makalipas na susunod na 30 minuto, kailangan nyo na magbayad ng €1. At sa susunod na 2 oras pa, kailangan nyo na magbayad ng €2. And so on and so on. Tapos, kahit saan nyo na lang siya iwan, basta may makita kayong parking na bisikleta, pwede nyo iwan. So, ayan. Ang isa sa kakaibang experience dito sa Paris ang kumain sa labas ng restaurant. Nagkalat dito ang tinatawag nilang sidewalk cafe kung saan ang mga taong kumakain talaga sa labas at hindi sa loob. Dito sa Paris, mabibili mo ang mga best budget buys sa naglalakihan street market. Kilalang Paris sa fashion houses and famous designer brands. Sikat din ang Paris bilang center of the arts sa buong mundo. Museum, theaters, and centuries-old churches. Nandito ako ngayon sa Notre Dame of Paris o sa tinatawag nila Our Lady of Paris. So, isa to sa mga pinakasikat na simbahan dito sa France. Hindi lamang ito pinupuntahan para dasalan, hindi pinupuntahan ito ng mga turista. Kaya nasa likod ko. So, sigurado ko alam na alam niyo ito. Tatandaan niyo ba ang movie na Da Vinci Code? Dito yun sa The Louvre Museum. Sa dami ng museum sa Paris, ang Louvre ang pinakamalaki at dito nakadisplay ang Mona Lisa ni Leonardo da Vinci. Sa dami ng mga turista sa Paris, there's more relaxing way para makita ang city, ang Patouche. Ang Arc de Triomphe naman ay pinagawa ni Napoleon Bonaparte noong 1806 para ipagdiwang ang kanyang mga tagumpay sa giyera. Sa loob nito ay may museum kung saan nakalibing ang unknown soldier. Dito naman sa La Sainte-Valide, matatagpuan ang tomb ni Napoleon Bonaparte. Nasa loob nito ang military museum kung saan matatagpuan ang mga lumang weapons na ginamit niya. Isa sa mga historical landmark dito sa Paris, ang Place de la Bastille, kung saan nakatayo dito ang Bastille Castle na ngayon ay Column de Juliet o July Column. Ang Place de la Concorde naman ay napakaganda, isang malaking rotonda, pero dito nangyari ang behead ni Louis XVI at Queen Mary Antoinette noong French Revolution. Ang Paris ang most romantic city in the world dahil siguro sa napaka-romantic na lengguwahe na binibigas mo pa lang, may in-love ka na. Kaya bilang mga tao, ganun din sila. Artistic sila at weird mag-isip. Pero productive ang pagka-weird nila. Hindi sila snobbish at grumpy gaya ng sinasabi ng iba. Mahilig silang mag-isip at kumuha ng sariling mundo. Lagi silang inspired sa magagandang bagay at lugar na makikita sa Paris. Welcome to Paris! Yeah, Paris! Wala dito sa Dubai, si David Cameron sa bayan, ibatin natin ang lugar. Tara, pasya tayo. Isang asensadong syudad sa gitnang lansangan, mayaman sa ginto, langis at mga natatanging atraksyon. Tahanan ng mga lubai at immunity, isang katutak ng mga dayuhan, mahilig ang klima, patuloy na nakakalinga, patuloy na bumibigani, patuloy na dinarayo. Ito ang Dubai. Sa desert safari. Hindi ko kailangan kasi riding with the camel. Sa bilis ng pagbulusok sa buhangin, kakaibang thrill ang nakukuha sa bawat panaig-panaog ng aming 4x4. Para po kami nasa roller coaster. Nakakaba kasi parang tumatawag. Tayo sa pinakakatapos sa tour. Papunta na tayo sa camp. So finally,
masasaksiyan na rin natin ang pinakasikat na belly dancing. So, tara! Tawag nila dito dates. Ito yung national fruit tree sa Dubai noong unang panahon. So, ito yung parang pinakabigas sila. So, sa mga tao sa disyerto, ito yung mga parang pinakapulutan tsaka pinakainuman nila. So, yan, tikman na natin. So, lasa siyang kamote na matamis. So, ito yung Arabic coffee. Ito naman yung Arabic coffee. Pinaka-distinct nito, muy luya siya. So, yan. Dates and Arabic coffee. Inihaw na baka at manok ang pangunahing putahe dito. Dahil Muslim ang mga Arabo, syempre bawal ang pagkain ng baboy. Hindi na barbecue ang handa namin, nariyan ng pita at hummus. Ayan, ito ang pinakasikat na sikat sa Arabic, ang pita bread at hummus. Ito yung parang pinaka-alternative na kanin nila. Kadalasan ginagawa nila ito, appetizer. So itong hummus, gawa siya sa dinurog na chicken piece o parang garban sauce. Ayan, sarap. Dito sa Desert Camp, nakita ko ang isang favorite pastime nila, ang sisha. Tila sigarilyo kung titignan, pero ang sisha, ang water pipe, ang tinuturing na mas ligtas sa kalusugan. Pagkat ang usok nito ay walang nikotin. Matapos ang masarap na kainan, maalindog na sayawan naman. Ang belly dancing ang may tuturing na sayaw sa Middle East. Isa itong birth ritual noong sinaunang panahon. Hanggang unti-unti ngang nakilala at nakarating sa Europa at Amerika, at ngayon isa ng popular na fitness craze sa buong mundo. Disyerto man ang kabuuan ng Dubai, napatunayan ko sa tour nito basta may paraan ng konting imahinasyon, kahit isa pang dating wasteland maaari ding kapinabangan at gawing kaaya-aya kasi ang libangan ng mga lokal na turista. Nabitin ba kayo? Huwag mag-alala dahil tuloy-tuloy ang ating pamamasyal at pagtuklas sa mundo. Mula dito sa Dubai ako si David Cador. Huwag magpaiwan hanggang sa susunod kong pagbiyahe.